ating Diyos na buhay. Amen. Praise Hmm. God, sis, Ke Kelly Miss Santos, and then followed by Leslie, open in prayer, and then followed again by Kishna sa ating declaration. Praise God. Ayan, bago po tayo makinig ng salita ng Lord, awitan po muna natin ng Lord. Sabi nga po sa awit, pusong dalisay. Ayan. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Minsan pa pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinig na ika'y parangalan. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang puso, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinig na ika'y parangalan. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Yes, O Lord. Ang dugong po lang namin sa'yo, papuri, O Lord. Let us pray po. Ang sa daming ito, hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpapakailanman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito kami muli ay nagtipon-tipon sa oras na ito upang pag-aralan ang inyong banal na salita at tumatak sa aming mga puso, O Lord. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man ito ay hindi. Kung may nasabi man kami sa aming kapwa na hindi maganda, patawarin po ninyo kami, Panginoon. Salamat sa inyong anak na si Jesus. Kami ay iyong tinubos sa mga kasalanan, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga blessing na natatanggap namin sa araw-araw. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa magpapahayag ng inyong banal na salita sa gaming ito, Panginoon, na si Pastor Gerald. Naway, gabayan niyo po siya, Panginoon. Itagot niyo po sa inyong likuran at bigyan niyo po siya ng wisdom, O Lord, your knowledge para maitatak sa aming mga puso at maisabuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga binibigay po ninyo sa mga blessing. Naway, ingatan po ninyo kami, Panginoon, sa araw-araw at gabayan po ninyo kami at bigyan niyo po kami ng kalakasan sa araw-araw para mapagtagumpayan namin ang aming mga pagsubok at mga problema na dumadating sa aming mga Panginoon. Ito pa ang aking dala. In Jesus' name, amen and amen, O Lord. Join us to our declaration. My body is a temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus.
Remember the parts of my body are instrument for righteousness. Kill that to God for his service and his glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All must be sated by the blood of Jesus. I overcame Satan by the blood of Jesus, by the word of my testimony. And I love not my life incident. For my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba kayong makinig sa ating salita ng Diyos, sa salita ng Diyos? Amen? Handa na po ba ang ating Amen. puso? Amen! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Praise God! In behalf of our Pastor Gerald, wala po siya. So, si Pastora Marisa ang ating empowerment for tonight. Let's welcome our Pastora Marisa Urbano. Praise God! Praise God! Hallelujah! Salamat sa bawat isa at tayo ay patuloy na namang sinamahan ng Panginoon sa buong maghapon. So dahil ang ating theme this month of August is about Kingdom Prayer Continually o Prayer Without Ceasing. So ang ating pong topic ay kukunin natin sa Book of Psalm o Awit 139 verse 23 and 24. Ito po ay pinamagatan nating sa Diyos ipagtapat. Amen? Ang sabi nga dito sa Psalm 139, verse 23 to 24, sabi sa Tagalog, O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo ako at ihatid. Amen? So napakaganda itong panalangin ni David. At itong panalangin ito ay ang panalangin ito ay isang panalangin ng pagpapakumbaba at paghahanap ng gabay ng Diyos upang siyasatin ang puso at ituwid ang daan ng bawat individual. So sa pananalangin kasi, hindi lang yung nananalangin tayo because kailangan natin ng Diyos o kailangan natin ang maraming bagay, kaya tayo nananalangin, kundi kailangan muna nating ipasiyasat sa ating Panginoon ang nilalaman ng ating mga puso. Amen? Kasi wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya rito, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. So wala po tayong maitatago sa Panginoon. Ang lahat ay lantad. Ano man ang iniisip mo ngayon, ano man ang nasa puso mo ngayon, ano man ang kalungkutan mo ngayon, ano man yung pag-iyak mo ngayon, nalalaman ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Why? Because God created us. Alam ng Diyos ang bawat pangsyon ng ating pangangatawan kasi siya yung naghulma sa ating mga buhay. Kaya kung tayo ay mananalangin, unahin muna natin na bigyan siya ng mataas na parangal, awitan ng mga awiting salmo. Then, papurihan natin siya, saka tayo humingi ng mga bagay na nais nating ilatag sa ating Panginoon. Kasi kung tayo ay mananalangin, direct agad tayo sa paghingi, ang kailangan kasi sa panalangin, kailangan muna tayong magpalinis ng ating puso sa ating Panginoon. Kasi ang pusong ito kasi ang patuloy na tinitingnan ng Lord sa ating whole body from head to foot under our feet, mas higit na tinitingnan ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat individual. Kaya nga, ang sabi nga rito, hinihiling ni David na kilalanin ng Diyos ang kanyang kalooban at suriin ang kanyang mga pagkabalisa o lihim na iniisip. Ipinapakita rito na handa siyang ilantad ang kanyang sarili sa liwanag ng Diyos. So tayo, yung mga hiding, yung mga secret natin, yung mga itinatago nating mga kasalanan, maitago man natin ito sa tao pero hindi natin ito kayang itago sa ating Diyos na buhay.
So, pero ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang lahat ng makasalanan, kung ang puso nila ay nakahanda ng magbalik loob sa Panginoon, kakalimutan ng Diyos ang lahat ng ating mga karumihan at ang ating Panginoon ay interesado sa mga bagay na darating. Hindi interesado ang Panginoon sa ating mga fast, sa mga nakaraan natin. Ang mas higit na tinitingnan ng ating Panginoon yung totoong pag-surrender natin sa Kanya at totoong repentance, totoong pagbabago at totoong pagsunod sa ating Diyos na buhay. So alam ng Diyos ang lahat ng ating iniisip, nararamdaman kahit hindi natin ito sabihin. Wala tayong kahit tayo sa loob ng ating church, amen? Ano man ang bumabagabag sa'yo, ano man yung plano mo sa buhay, kung mayroon ka mang kinasusuklaman, meron ka mang kagalit, alam ng Lord pero ang pakaingatan natin mga kapatid, sa buong parte ng ating katawan ay ang puso. Amen? Kasi kapag ang puso ay nataniman ng mga bagay na hindi nakalulugod sa mata ng ating Panginoong Yesus, kung ano ang laman ng puso, yun ang ilalabas ng ating mga bibig. So, alaala ito na humingi ng tawad at tulong sa Diyos upang talikuran ang kasamaan. Kasi kung tayo lang, hindi natin kayang magpatawad sa tao kung wala ang tulong at ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi maaaring sabihin natin napatawad na natin si Juan de la Cruz, pero yun ay hanggang nguso lang, wala sa puso. Kaya ang pagpapatawad ay talagang kailangan na makatotohanan at nakikita ng Lord yung ating pagpapakumbaba upang ang Diyos ay patuloy na tumulong sa atin upang linisin ang ating whole being, especially ang ating mga puso. Sabi nga rito, hindi perfection ang hinihingi ng Lord, kundi yung pusong gustong magpatama, yung pusong gustong lumapit. Amen? Kasi kadalasan maraming mga taong nakikilala lang nila o lumalapit lang sila sa Panginoon sa panahon na sila'y nangangailangan. Pero kapag na-receive na ng maraming tao ang kanilang pangangailangan, wala na, nakakalimutan na naman nila yung salitang salamat Panginoon. Pero kapag ang puso mo ay naka-align sa ating Panginoong Yesus, amen, yung mga prayer request natin, ipagkaloob man ito ng Lord o hindi, naandun ang kagalakan ng puso natin kasi alam ng Diyos kung kailan niya ibababa ang lahat ng ating mga hinihingi. So sa harapan ng Panginoon, hindi kailangan ng Lord ang perfection. Ang hinihingi ng Lord ay yung sitwasyon ng iyong puso. Yung pusong gustong magpatama at yung pusong gustong lumapit. So kung gusto mong lumago sa atin as a believer, amen, kung gusto nating lumago, kailangan nating magbalik sa secret place. Ito yung altar. Kasi napakarami ang talagang mga mananampalataya, hindi ko masabi kung totoong mananampalataya kasi ang mga totoong mananampalataya kasi talagang makikita natin yung katatagan nila, yung talagang humuhugot sila ng lakas, kapayapaan sa ating Panginoon. Kaya kung gusto mong gamitin tayo ng Panginoon, ayusin muna ang puso natin sa kanyang harapan. Kailangan muna magpaayos tayo sa Panginoon. Kasi nakakalungkot na gumagawa tayo sa kaharian ng Diyos pero hindi pala ayos ang ating mga puso. So para maging katanggap-tanggap sa Panginoon ang bawat ginagawa natin, kailangan muna nating ipaayos sa Panginoon ang laman ng ating mga puso. Kapag tayo ay nagpaayos ng puso natin sa ating Panginoon, makikita ang liwanag at asin, makikita yung transformation sa ating mga buhay. Makikita yung tinatawag na you are new creation. Nakikita sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Kapag talagang tayo ay patuloy nating inaanyayahan ng Panginoon, everyday nakakasala tayo. Everyday nakakasala tayo mga kapatid. Kaya everyday kailangan talaga nating magpakumbaba, magpalinis sa ating Diyos na buhay. So kung gusto nating magkamero ng bunga, bawat mananampalataya, especially yung mga totoong sumusunod sa ating Panginoong Yesus,
tayong lahat ay excited na magpakita sa ating Panginoong Hesus ng bunga. Bunga ng pagsunod, bunga sa katwiran ng ating Panginoon. So kung gusto mong may bunga, dapat mag-ugat ka muna. Amen? Kung gusto mong magbunga sa kaharian ng Diyos, kailangan mag-ugat ka muna. Itong tinatawag na mag-ugat ka muna, you need to be matured. Kailangan mong maging matured. Kailangan mong lampasan ang lahat ng mga bagay na magiging hadlang sa iyong pagsunod sa ating Panginoong Hesus. So hindi sa dami ng gawain natin sa ministry. Hindi ito ang pag-grow ng isang mananampalataya ay hindi yung dami ng ginagawa natin sa ministry, kundi nasusukat sa ating pagsunod yung ating spiritual growth. Amen? Kaya yung ating pagsiserve sa Panginoon, alam natin na ang bawat ginagawa natin, alam naman natin na kung ito'y mula sa ating mga puso, nagagalak ang Panginoon. Kung ito'y mula sa ating mga puso, nag-grow tayo spiritually. So nasusukat yan sa kung gaano ka katapat sa ating Panginoong Hesus. Nalalaman ng Lord na talagang kung tayo ay gumagawa, alam ng Lord kung ito'y makatotohanan o pakunwari lamang. Amen? Hindi ka tatayo at mga kapatid, ito pa, hindi ka makatatayo kung wala kang ugat. Ang ibig sabihin, kung wala kang ugat, hindi ka makatatayo kung wala kang ugat o kung hindi malalim ang iyong buhay pananampalataya. So parang itong isang puno, no? Kapag ang isang puno, maliit man o malaki, kapag ang pagkakatanim dito ay mababaw at dumating yung iba't ibang mga typhoon o iba't ibang malalakas na hangin, sandali ito'y nabubuwal. Pero kapag ikaw as a Christian, as a children of God, kapag ikaw ay natanim sa malalim, you are rooted in the Word of God, kahit anong klaseng problema sa pamilya, may sakit karamdaman, lahat ng ito'y ma-overcome natin. Kapag tayo ay patuloy na nagpapasakop, nagpapalinis ng ating puso sa ating Panginoon. So hindi ka makatatayo kung hindi malalim ang iyong ugat at hindi ka tatagal kung hindi ka nakatanim kay Kristo. Hindi ka tatagal kung hindi ka nakatanim sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang layunin ng panalangin ay ang pamunuan tayo ng Diyos sa daan na nagbibigay ng kapayapaan at ng buhay na walang hanggan. So, kapag tayo ay talagang naka-align, naka-angkla, naka-connect sa ating Panginoong Hesus, nakatitiyak tayo na tayo ay talagang mayroon tayong buhay na walang hanggan na ating mararating sa panahon na tayo ay aalis na dito sa ating mundong kinatatayuan. Again, napakahalaga as a Christian na ang ating puso ay ayos sa harapan ng Panginoon, na ang kapag kaayos ang ating mga puso, isa ito sa mga kinalulugdan ng ating Panginoong Hesus, ito'y isa sa mga katuruan ng pagsunod natin sa Kanya. Kaya patuloy nating bantayan ang ating puso. Amen. Patuloy nating bantayan na hindi tayo magkameron ng mga pagkakasala, hindi tayo magkameron ng mga hindi natin mabigyan ng kalungkutan ang ating Panginoong Hesus. We are not perfect, mga kapatid, but the Holy Spirit convict us every time na mag-a-attempt tayo na gumawa ng isang pagkakasala. If you surrendered everything to God, if you repent, at talagang sa Kanya nakasalalay ang iyong buhay, the Holy Spirit is always ready to convict us. Tuturuan tayo upang hindi tayo mapahamak at hindi tayo nagpapatuloy sa mga gawa na meron sa sanlibutan ito. Amen? So yun lang mga kapatid at maraming salamat sa bawat isa. Hallelujah.